Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po itong topic natin ay patungkol po dito kay Benny Abante, kongresista ng Maynila, at ito pong si Magalong, Benjamin Magalong ng Baguio City. So alam niyo naman, nakikita niyo naman sa mga una kong vlog, ako ay hindi po fan ni Benjamin Magalong. At kumbaga, kaya ako hindi ko siya gusto dahil nga po magpasa hanggang ngayon wala naman po siyang napapatunayan sa kanyang pagiging whistleblower. Whistleblower ang tawag, pero 'di ba kapag sinabi kasing whistleblower, merong napatunayan na totoo ang kanyang mga ine-expose. Pero ito po si Benjamin Magalong, last 4 months ago, meron akong vlog patungkol sa kanya. At binubunganga niya na ang patungkol po dito sa mga corruption daw po. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pa rin po siyang nakakasuhan kahit isa. So ngayon, ito po yung pahayag ni Benny Abante. Panoorin po natin. Sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Magalong. Una-una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung mga yan, submit document, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Hittington, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case, no, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Opo, kasi, Ayun. So, eto nga pong si Benjamin Magalong, king of hearsay at puro bunganga lang kasi nga po wala naman siyang talagang nakasuhan. 4 months ago pa yung vlog ko, ngayon po, Agosto na, wala pa rin pong napapatunayan, wala pa rin pong nakakasuhan, wala pa rin pong kumbaga na ipapakita kahit mga ebidensya man lang na meron po talagang nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Naunahan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng mga kung ano-anong mga patungkol po dito sa flood control projects. Ngayon, ito nga si Magalong, mga nakaraang panahon, nakikita ko na, lagi niyang sinasabi, yung pati yung mga ilaw lang doon sa gitna ng ng kalsada, yung mga ilaw doon na nilalagay, parang sa linya ng kalsada, sabi niya may corruption daw doon, 'di ba? Pero alam niyo po hanggang ngayon wala pa rin po siyang napatunayan diyan. Kaya hindi na ako magtataka kung si Benny Abante, 'di ba, hamunin siya na pumunta po sa pagdinig ng Kongreso kung matutuloy kung matutuloy po 'yan, kung talagang tuloy na. 'Di ba? Yun kasi yung pinakamainam na gawin niya. Bakit? Kasi nga ang dami niyang nadadamay. Bakit? Kasi nga po katulad nito si Richard Gomez nagsalita, 'di ba, patungkol sa kanya, cryptic post. Hindi naman maikakaila ni Richard Gomez na si Magalong ang kanyang pinapatungkulan. 'Di ba? At yung mga matitino pong mga kongresista, syempre nadadamay, lalong-lalo na ang ating House Speaker Martin Romualdez. Ito lang pinagtataka ko. Bakit walang binabanatan na senador etong si Magalong, 'di ba? Hindi niya binabanggit etong mga senador na nakatanggap ng pera mula po sa mga may-ari ng construction firm na may kontrata sa ating gobyerno. Kontratista.
'Di ba, bakit wala siyang, pinupuna at, yun nga sabi ni, dating Senador Antonio Trillanes, eto kayang, mga project ni Digong nung siya ang presidente, yung, rock netting, scam daw po diyan sa Benguet at sa Mountain Province, isiwalat din daw kaya nitong si Magalong. Bakit parang selective ang kanyang ginagawang pagsisiwalat? Ngayon, panahon ng 2019 to 2022, si Pulong Duterte ay nakakuha ng nasa 51 billion para po sa flood control program sa Davao City. Bakit parang pinid po ang bunganga ni Magalong patungkol dyan? Alam nyo, duda na ako dito kay Magalong kasi wala siyang kumbaga inililitaw na mga pasaring patungkol po dito sa mga alipores ni Digong na maliwanag na may mga napapala po dito sa flood control program. Katulad nga niya, nabanggit ni Ping Lacson, may mga senador po na sangkot. Hindi naman maikakaila. Etong si Bongo, may kapatid daw po na kontratista. Si Joel Villanueva, nakatanggap ng pondo o donor mula sa kontratista. Si Chis Escudero, nakatanggap din. Paano pa yung mga insertion po doon sa 2025 budget na ginawa ni Chis Escudero? Aba, parang si Benji Magalong ay namimili po ng kanyang ano tawag dito, ng kanyang i-expose, ano? Parang namimili, parang may kinikilingan. Kung kasi nung Kung huli, talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan di sabihin niya na, ba't kinakailangan pang mag-magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Oo. Bilang independent commission, wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. Sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step? Kita nyo pupunta siyang kongreso pero hindi niya ibibigay yung kanyang mga ebidensya. Pwede ba yun? 'Di ba? Pwede ba yun na ikaw pupunta ng kongreso, magte-testify ka, magte-take under oath ka, tapos magbubunga ka ng magbubunga doon, sasabihin mo si ganito, ganyan, hindi mo man na pangalanan, pero kung wala kang dalang ebidensya, 'di ba? Para saan pa yung pagpunta mo? Di wala ring kwenta. Ang Kamara hinggil dito. Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry na kung mayroong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron din pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan. Nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tuntugin na natin ito, Greg. Kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na ang taong bayan na ang ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin.
Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that, no? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang kontraktor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor na sinasabi, pati yung mga politiko, contractor eh. Kaya sabi ko, yung mga contractor na binanggit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod yan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Okay. Sa lalong madaling panahon. Ito pong si Senate President Chis Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ano pong masasabi nyo dito? Dapat lamang, naniniwala ako dyan, dapat walang kamag-anak, asawa man yan, o sino man yan, pinsan man yan, na dapat maging contractor dyan. Para talagang maging patas ang ating investigasyon dito. Pero susuportahan nyo yung ganyang panukala para may sa batas yan. Suportahan ko po yan. Maganda po yan na talagang dapat talagang walang kamag-anak ang involved dyan. Once and for all, Congressman Abante, kayo ba ay may kamag-anak na contractor? Wala po. Alright. Sige po. Maraming salamat, Congressman Benny Abante. Ayan, nako, tatamaan dyan sa resolution na, ano ba yan, rekomendasyon na batas. Itong si Bongo, kasi nga po, sabi ni Bongo, wala pa daw ba siya o hindi pa siya senador, contractor na o meron ng mga negosyo itong kanyang mga kamag-anak. Nako, paano yan? Kapag pinagbawal na to, di bawal ng maging kontratista sa proyekto ng gobyerno sa Davao City o sa Davao. Itong kapatid ni Bongo po na tinutukoy diyan sa isa sa mga kontraktor diyan sa Davao City. 'Di ba, nabalita 'yan eh. Ngayon, dito kay Magalong hindi naman natin talaga siya mapipilit na ilabas ang kanyang hawak na mga sinasabi niyang korupsyon, 'di ba? Hindi naman natin siya mapipilit sarili niyang discretion 'yan eh. Pero alam niyo po, habang tumatagal, nagmumukha na lang na parang marites etong si Magalong, nagmumukha na lang na parang sumasakay lang sa issue. Nagpapainit ng pangalan at alam niyo, hindi na ako magtaka kung sa mga darating na panahon, mag-congressman to, mag-senador o baka mas mataas pa. Kasi alam niyo po parang mataas ang pangarap nitong si Magalong at ito nga kumbaga kanyang ginagawa hindi po natin masasabi na para talaga sa katotohanan, kasi ang para po talaga sa katotohanan, kahit na 1 milyong kaso pa ang matanggap mo mula sa mga taong sinasabi mong sangkot sa korupsyon, ilalabas mo yan, hindi ka mangingimi. Kaya lang sa isang interview po, sinabi ni Magalong na siya po ay natatakot na makasuhan itong mga ilalabas niyang mga pangalan. Kaya ayaw po niyang pangalanan, ayaw po niyang sabihin kung sino itong mga sangkot daw po sa korupsyon. At saka isa pa nga, selective. Kasi nga po meron ba kayo narinig na interview ni Magalong na pininpoint niya yung mga senador? Mga pangalan ng mga senador na meron pong mga natanggap mula sa mga kontratista, di ba? Itong si Chis Escudero, di ba, nagre-rekomenda siya ng batas na para po itong mga kamag-anak ng mga politiko ay hindi na po pwede na magkaroon ng kumbaga kontrata o maging service provider
sa ating gobyerno. Pero bakit hindi niya dagdagan itong rekomendasyon na ito na 'di ba, i-propose niya ang isang batas na bawal nang magbigay ng donasyon ang kahit na sino pa na kontratista dito sa Pilipinas. Kontratista sa gobyerno. Bawal nang magbigay. Kunwari, ikay may-ari ng isang construction firm, gumagawa kayo ng kalsada, bawal na 'yon. Gumagawa kayo ng tulay, bawal na 'yon. Gumagawa kayo ng dike, bawal na 'yon. Di ba? Yun sana ang gawin dito. Yun sana ang pinakamainam na batas. Para po itong mga kontraktor maging totoo na sa kanilang mga proyekto. Kasi katulad niyan, kapag may mga cut, may mga tongpats, merong for the boys, itong mga construction firm para sa mga politiko na gumawa nitong kanilang kumbaga proposed project, di ba? Talagang ano yan, talaga magiging substandard po ang mga gagawing proyekto para sa ating gobyerno, para sa ating mga kababayan. Kasi nga po, syempre, titipirin na nila ang mga materyales dahil nga po, syempre, kumbaga yung kanilang binigay doon sa politiko, saan ba nila babawiin yan? Syempre sa mga proyekto, di ba? Ganun lang, sana yan ang isa sa mga i-propose nitong si Cheese Escudero. Tatamaan dyan si Bongo sa kanyang proposal na batas na hindi na pwedeng maging kontratista ng gobyerno ang kamag-anak ng isang politiko. Nako. Pati dun sa amin, sa Bulacan, may tatamaan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.